dahil masaya yung mga host natin, si Ma'am Rene and Sister Zel. Sana hanggang December masaya tayong lahat. Amen? So, itutuloy tayo. Ito'y narunod yan tayo 3 years ago, November 15, na fellowship tayo kapsa. So, kasama tayo naging online viewers tayo, tatama na yun, na katuwami, iti na itong mundaway. Kaya pagkamalan tayo, kaya pagkawan kayo iti napindisyonan na parang kakawin tayo kami. Gapunta, short message ko ni Sister Venus, talaga short na ito yung message ko. Tulong ko na ako, malong ko na eh. Yan, short ko na gawin. So, the message that I would like to share this afternoon, masalakan dito yung Book of Philippians chapter 4, Mamrog 84, Igana 7. So, ado iti encouragement message na rin po, ngayon, madala italo, kaya kung mapagprogrogyanan tayo, na mag-inspirar ka na kayo magtutuloy. Iti makunto ng rugwat tayo, iti year 2024, maripot iti family tayo, maripot iti relasyon tayo, iti asawa tayo, maripot iti ministry tayo, kaya nagtutuloy ng fellowship tayo, makamsan. So, kaya kung mabasahin, magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahilingan ng lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat or na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, napakaganda, very powerful Bible verse to start our year 2025. So, meron akong tatlong encouragement ngayong umaga. Una sa lahat, yung tinawag natin kanina o yung sinabi sa Book of Philippians o ni Pablo about rejoicing. Sabi niya, for the year 2025, sana lahat tayo ay may kagalakan. O, amen? So, tell your neighbor, sabihin natin sa ating katabi, rejoice in the Lord. Diba? So, mabalik nga for the last 12 months, for the last year, 2024, ay maraming mga kalungkutan ang dumating dahil pwede isang araw nagkaroon ka ng sakit o sa isang punto nag-away kayo ng iyong friends, ng iyong asawa, nagtampo ang iyong mga anak, or there's something na ikaw ay naging lonely because of some problems dahil sa mga kabiguan na dumating. Pero ang sabi ng ating Panginoon through the life of Paul, we always encourage us, lagi na tayong pinapaalahanan ng kapatid, na habang sineselebrate natin ang taon na lumilipas, sana manatili yung kagalakan sa ating buhay. O, yung katotohanan na tayo ngayon ay nakaligtas o hindi ko natin yung nakaraos tayo. Year 2024 ay isang malaking kasapatan yan para tayo ay laging magalak sa ating Panginoon. Sabi nga nung kanta, count your blessing, name them one by one. Opo? So, they will rejoice in the Lord. Nakamsa, kaya rumor day ko'y depende kay plastar iti panakawa. Depende kay plastar iti nasirig mo may panggil
biya, ken di kaunin iti anya, pamati kailangan kayo kini Apulis. Kanya na kami, nga Kristiyano na kapsa, the word na rejoicing, kan haan nga aggapo ka rin jay, makikati mata, haan nga aggapo ka rin jay, marik na tayo di agdama, no di ket di pagkawal di rako kapsa, ket di makumpunan nga ng nama nga maawatan tayo, nga numampay ado di panubok ket problema, ket namnamain tayo nga at di Diyos na tumulong kada tayo. Dahil makumpunan nga rejoicing. So, hindi yan nakadepende sa mga wallet natin, mga kababaihan. Na kahit wala naman yan, hindi naman pwedeng mag-rejoice. Kasalunan ko mga agregat ko, kasalunan ko mga ragsakan, awang magtikwarta, awang kalengme. So, hindi po ganun yan. Ang rejoicing in the Lord ay kahit walang-wala ka, ay natutunan mong maging masaya sa loob dahil alam mo ang Panginoong Diyos hindi ka niya pababayaan. Nauwi ang kamagmangan, piman, pero ang mukha nakabaybayan niya ang Diyos. Amen? Palapakan tayo ng niya ang Diyos. So, yan yung unang encouragement for the year 2024. Magalak tayo. So, kahit nabibigyan na tayo sa mga susunod na fellowship natin, still we have to rejoice. Sabi ko nga kay Ma'am Rizal, dapat ngayong taon na ito, let's start this year na masaya. Kasi pag malungkot tayo, nako, hindi ko uray pagsasaw na lang kanya tayo kasi motivation pa rin kasi yun. Kung matutunan mong maging magalak for the first week of this year, this month, January 2025, buong taon sana ipinapanalangin natin magiging masaya. Amen, mga kapatid? And at the same time, yung kadalakan natin na nagkaroon tayo ng first fellowship na yun. Kaya very thankful tayo sa mga host. Alam na natin na yung mga host natin, sila yung ginagamit ni Lord para maghanda ng ating kakainin after the fellowship. And sometimes, na-upgrade pa tayo. Meron yung mga host na minsan pag natutuwa sila, ay nag-share pa sila ng mga regalo at blessing. Most especially sa couples fellowship, meron ganyan. Di ba? So, yan ay kagalakan natin lahat. Yan ay pagpapala lahat ng Panginoon na kung saan kailangan natin maging magalak. So, sabi ng ating Panginoon, rejoice in the Lord, and I say again, rejoice. So, parang twice niya sinabi, magalak ka. Hindi ayaw ko, malungkot ako. Ulitin ko, kailangan mong maging magalak. Yun yung sabi ng ating Panginoon. So, ano tayo, palapakan natin si Lord? So, pangalawa, na encouragement natin ngayong taong 2025 para sa inyo, kamalihan. Sabi sa verse 5, makilala nawa ang inyong kahilingan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng panalangin. So, yan yung pangalawang point ko. Kailangan natin ngayong taon yung prayerful life. So, sabi ko kanina, magalak tayo. So, yung kagalakan, kailangan natin yan. At lalo-lalo na yung buhay panalangin. Huwag lamang po tayo nakadepende sa ating pastor. Huwag lang nakadepende sa mga prayer warriors natin dito sa loob. Ay, meron tayong prayer warriors dito. Meron mga elders na nanalangin sa atin. Meron naman yung worship and prayer natin every Tuesday and Thursday. Papanalangin tayo. Sana huwag lamang tayong nakadepende doon. Dapat matutunan din natin lahat na magkaroon din tayo ng personal devotion o personal prayer life. Na pwede natin kausapin ang Panginoon na parang normal lang na nakikipag-usap sa
sa Kanya. Alam niyo, sa aming church, sa atin, bilang mga Church of Christ, tayo ay tinuruan na manalangin na parang nakikicommunicate lamang sa Panginoon. Not necessary na kailangan mong naka-outline na. Meron kasi tayong tinatawag na the acts of prayer, the adoration, the confession, thanksgiving, and supplication. So yun, sabi nila, dapat magkasunod-sunod yan, sabi niya. So okay naman yun para maganda yung ikalalabasan ng ating panalangin. Pero ako yung mas lalo naniniwala na sa normal na panalangin, yung simple na, Lord, maraming salamat sa umaga ito, maraming salamat sa kagalakan, sa kasiyahan, maraming salamat sa protection. Lord, sana ipagkaloob mo yung aming mga pangangailangan. Papakinggan pa rin ang ating Panginoon. Dapat na nag-e-effort tayo na nanalangin, ako'y naniniwala na tayo ay papakinggan ng ating Panginoon. So, gaano ba natin kailangan ang panalangin ngayong taong 2025? So, yun na lang nakala, pero fake news yun, huwag muna natin intindihin. So, may kumakalat na naman na fake news about yung level up na coronavirus, yung tinatawag natin COVID-19, na mayroon na naman variant from China na kumakalat sa social media. Pero merong news na galing sa legit na broadcaster naman or legit na news center or let's say yung ABS-CBN sa kanilang Facebook, yung kumakalat po ngayon ay wala pa namang katotohanan. So from DOH, hindi pa yung confirm kung totoong yun ay galing talaga sa China. Parang tinatakot lamang tayo. Pero kahit pa tayo ay tinatakot, kailangan pa rin natin yung buhay panalangin. Kasi di natin alam. Masaya ka ngayon. Pero baka ngayong taon, sana naman, baka ngayong taon yung swerte mo. Baka magkita na kayo ni Lord. Sana wag muna. Di ba? Kasi di natin alam. Kasi kaya na sinasabi ko, ngayong taon, kailangan natin ng prayer life. So, pwede mong isipin, mag-isip ka ngayon, ano yung pinakamalaking problema na hinarap mo last year? Kasi sabi ng Panginoon pag sinusubok tayo ng Panginoon sa maliit na bagay ngayon, sigurado susubukin na naman tayo ngayong taon sa mas malaking bagay. From time to time, every year, every month, pag may pagsubok tayo ng pagdadaanan at tayo ay nagtatagumpay, lalo pang susubukin tayo ng Panginoon for the greater blessing. Palapakan natin si Lord. Kaya, the more we pray, the more na secure ang ating buhay, the more na tayo po ay may gala dahil alam natin yung panalangin natin pinapakinggan ng ating Panginoon. So, coming from me, coming from the Bible, and coming from the Lord, my dear ladies from OCP Church, magkaroon sana tayo ng buhay panalangin. Ipanalangin natin ang isa't isa. Ngayong taon na isa sa mga gusto kong i-encourage sa church natin, yung magkaroon na ipag-pray natin na, let's say for instance, sa bawat pamilya, meron tayong ipapanalangin na isang kaluluwa na kailangan ngayong taon mahitayan natin mag-church. Di ba? Maganda yun. Yung meron kang prospect sa inyong pamilya, ngayong year na ito, Pastor, please, include in your prayer si brother, si sister, kasi gusto namin siya makilala niya ng ating Panginoon. Di ba maganda yun? Mayroon na tayong ministry about worship and prayer na kung saan yung mga kapatid na may sakit, yung mga may problema, yung mga may matitinding iniisip na
na suliranin sa buhay. Ayan, sinishare nila sa atin. At during the time na tayo ay may online ministry, ipinapanalangin natin sila. And why not? I-include natin kasi minsan nakakalimutan natin yung kaluluwa ng mga kaibigan natin, ng mga kapitbahay natin, o yung immediate family natin. Ipanalangin natin, Pastor, na sana ngayong taon, anumang man, sana kasama natin sila mag-imo. Amen? So, palapakan natin si Lord. So, ang sabi niya kanina rito ay anumang bagay, huwag kayong magbalisa sa anumang bagay. Tama yun. Don't be anxious for anything. Don't worry about anything. Kasi mayaman ang ating Panginoon. Tayong mga Kristiyano, wala naman tayong milyones sa kamay at bulsa. Pero ang ating tinatawag na bank account ay nasa langit. So, anytime na kailangan natin yun, pag nanalangin tayo, pag alam ni Lord na kailangan mo yan, ibibigay ni Lord yan. Kasi ang problema kasi sa atin minsan, magulo yung isip natin. Kaya yung blessing ni Lord, minsan, hindi niya kailangan ibigay lahat sa'yo. Bakit? Pwede mo siyang makalimutan. Pwede kang magyabang. Pwede kang maging bastos. Ano pa? Baka pwede ka pang magmalaki. Kaya sabi ni Lord, gusto ko yung kayamanan ninyo kababarihan dito muna sa langit. Para kung kailangan nyo man yan, at narinig ko kayo yung nanalangin sa akin, ibibigay ko naman yan sa inyo. So, napakagaling ng ating Panginoon. Lahat ng blessing natin ay pinoprotektahan niya in order for us to become what? Good and faithful steward of the Lord. Kasi may mga tao talaga na kapag sila ay tumitindi sa kanilang buhay, may ibang mga isip. Diba? May ibang mga pananaw ang nangyayari sa kanilang pananaw. Isip. O yung iba pa sabi nila minsan, kung wala na ako dyan, hindi na rin mag-grow yung church. O diba? So sana pag gano'n. Kaya pag yumaman kayo, yumaman man tayong lahat, dapat ang sasabihin natin, ibibigay pa rin namin mo para sa ating Panginoon. Huwag magmalaki. Amen? So, prayer, yun. So, sabi niya pa kanina dito, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, kailangan yung effort mo, effort natin lahat, bigkasin natin yan sa Panginoon. Natin mapapangin na kaharap sa nanalo no pagkasapulan kayo. Kanya i-identify yung matulong kami therapy almost 1 week nagigyan natin ang sakit medyo lang lang hindi man tayo kaya nalipas ka na nagitubig kasi ito ubrahin na ang punta elder pwede kasi ngayon pa lang normal lang pero nagsulat Apo, palagi mo ito, Apo, hanun ko mga saksakin ko mula na kaya ng igaran na ito kung I consider that as a lane of hand from elderly. Kaya, dahil nga tinay sa mag-ubahay ng saksakin dito yung uping, uri kanya yung mga masal. Lang natin na kanya kasangay sa kapasto, I do laying hands for them. Lord, kataharap sa kasaya. So, di ba uping? So, prayer. Prayer is very powerful to us. And lastly, na kailangan natin ladies ngayong taon, yung tinatawag natin thankfulness. So sabi natin kanina, panalangin na may pasasalamat. O, di ba? So yung una kanina, yung number 1 kanina, rejoice to the Lord. Kailangan natin magalan tayo mula ngayon, January hanggang December. Pangalawa, prayerful life. Kasi ang predictable ang 2025, di natin alam ang mangyayari bukas sa susunod na taon, kailangan natin ang panahon. And at the same time, matuto tayo maging magpasalamat. So, thank you Lord, dahil hindi tayo natutukan. Oh, thank you Lord,
nabusog tayo noong December, walang high blood, walang chat mo mga pagkain ang tawag di pasok, nagbubuso. Diba? Nagbubuso. Kasi napasok yan. Diba? So mga tingnan na muadaman ikibalan na nasayaan na ramilin tayo at tayo fellowship tayo. Halayin na tayo maulong tayo halayin na tayo tayo host na mag-liberty celebrate ko rin. No, dapat ibalag na kasasayaan ng kaya may isa tayo ladies na yaman. We are happy, blessed, so much healthy, intact, very, ano kulay yung kasi nila? Aslala yun na naligin natin na tayo. Naligin natin na tayo. Karabasa. Aslala yun na karabasa. Diba? Kulay yun. Diba? Marami tayong mga bagay-bagay na pasalamatan. Isumaran niya ating Kristiyano, pamati kayo ng sa tibiyag titao mga nagyaman kaya wellness nila. Titao mga nagyaman kaya nasaya at physical na kasasaan niya. Nagiging nyo. Titao nga haan nga mga nagyaman. Tipagpalutin na lang puro reklamo. Sakit di mapalagay. Sakit di masakit na. Ngayon ko kanya tayo, ulay kasakot di kasasaan di palagyan, lumasungsuro tayo di yaman. Kasi mamali lang natin di palagyaman, kaya ang dahil di palagay. At dati invisible na medicine, ang tingay na ba? Sa mga ibigay may, dati achi naragsak na puso kay good medicine. Isuman mo naragsak tayo naglaing. Thankful ti may sa ladies. No, thankful ti kababaihan. Makatulong. Ka diti kabaliktaran ti thankful. Siyempre ko lang, maka-stress hindi ko nata, maka-stress napadasa tayo siguro amin narururururur. Hindi ako nakita tayo na balag na agyaman tayo sa kalasan. Mag-stress nila. Kaya mo tayo nagkati pagbanagan ni stress. Kaya sakit talaga. Tinalagsagmat na tao, ipagbanagan na. Hindi mo nasamutan ka, makatulong pa, hindi mo physical. Diba? Hello? Ikali naging tao na wala nagsakit yan na ano pala kawin na, 30 na pala kasi na nag-group pa 90%. Diba? Hello? Gusto ka dali-dali rin tayo kung nakakalabakan natin yung OCP. Mayat ka na, open kayo. Paisuman ka na. Talalipot iti nauso, iti color coding. Kung nagpaating na gawin sentro. Basta, hantay ang pahatid gasan-gasan, may isa nagiti modelo na sinaman na tayo nanti dita. Kalau na kayo siya pinigil, niya talaga isa ganaan na, bukil-bukil mo lang, malipot sana yung gana ulo, bukil-bukil talaga isa ganaan na. Kasyan. Pero sa akin, dahil mga bata tayo, kasi hindi lang naman tayo bata talaga sa edad naniniwala kung tayo kasi ay thankful. Ang kababaihan kasi ng OCP ay thankful. Kaya mas lalo kayong bumabata. Di ba? Palamahan kayo na ako dyan. Thank natin kung mamati kayo di James. So anyway, magpasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa ating Panginoon. So muli mga kababaihan ng OCP Church, I congratulate you once again for this first
Ever Kababaihan Fellowship. Para natin ito, Lord. So, umpisahan natin ang taong 2025 na may number 1, kagalakan, na may number 2, panalangin, and number 3, na may pasasa, salamat. So, tayo lahat ay tumayo, at ako po ay magbibigay ng panalangin. Amen. Let's pray. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras at araw na ito. Ngayong hapon, Panginoon, na kami po kasama ng mga kababaihan ng OCP Church ay pinahintulutan mo po upang ganapin at gawin muli namin, Panginoon, ang isa sa aming mga nararapat gawin na isang papuri at pagbibigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon, ang regular fellowship. Maraming salamat sa hapon ito. Maraming salamat sa Word of God na aming pong napakinggan sa paggamit ko sa aking buhay, Panginoon, para ang iyong mga salita ay patuloy na maibahagi sa buhay ng bawat isa, lalo na sa mga kababaihan ng OCP Church. Panalangin ko po, Panginoon, na ang mga tatlong bagay na aming napakinggan ngayong hapon ay manatili sa aming mga puso't isipan na maging kasama namin, Panginoon, sa aming buhay ngayong taong 2025. Marami kaming kailangan ipagpasalamat, Panginoon, sa inyo. More than sa mga naramdaman namin, Panginoon, na pwedeng negatibo. Pero negatibo man yan, Panginoon, sa aming mga isipan at sa aming pananaw, kami po'y naniniwala na yung mga bagay-bagay na parang akala namin masama sa amin ay we consider it as a blessing, Lord. Dahil dyan po kami lumalaki, dyan po kami lalong tumatalino, at dyan po kami lalong lumalapit sa inyo. So, in good times and in bad times, Lord, kami po ay laging nagpapasalamat. Sa taong ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kami po ay talaga namang may magandang kalusugan. And we thank you, Lord, for that. Maraming salamat, Panginoon, sa good health. Maraming salamat, Panginoon, sa physical namin pangangatawan. Dahil healthy kami, Panginoon. Meron naman kami mga nararamdaman, Panginoon, pero kami po'y naniniwala na sapat ang biyaya mo, Panginoon, upang kami pagalingin mo. Sapat ka, Lord God, upang ang aming pangangailangan ay patuloy mo pong tugunan. Sa hapon ito, Panginoon, hayaan mo po na ipanalangin ko ang mga kababaihan ng OCP Church. Thank you, Lord, sa kanilang effort. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang kagalakan na ganapin muli ang kanilang regular kababaihan. Lord, i-bless mo po silang lahat. Nawa, Panginoon, kasama ng kanilang mga pamilya, kasama ng kanilang mga pangarap, kasama ng kanilang pinapanalangin, Panginoon. Sana po, Lord God, i-grant mo ang kanilang mga request sa inyo. I-bless mo ang kanilang buhay mula sa kanilang physical na pangangatawan hanggang sa kanilang material na pangangailangan. Ipagkaloob mo, Panginoon, at lalong-lalo na yung kagalakan nila, Panginoon, sa araw-araw. Na magkaroon man sila ng mga problema dahil, Panginoon, hindi ko maiiwasan na ngayong taon ay muli ko kami susubukin at pwede namin sabihin problema. Pero, Panginoon, sana po maging matalino kami na bagaman ito ay problema sa aming paningin, ito ay may kalakip na pagpapala. So, tulungan mo po kami, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa, magkaroon sana kami, Panginoon, ng sapat na lakas upang ang lahat ng mga makakasalubong namin pwede trial sa aming buhay, kami po ay magtatagumpay. Lalo-lalo na, Panginoon, ang ginagamit mo na leader ng kababayan ito, si Sister Hannah. I-bless mo, Panginoon, ang kanyang buhay at gamitin mo siya, Panginoon, para mas lalo pang maitalis ang kasama ng mga kababaihan. Lalo-lalo na, Panginoon, yung mga kasama namin na wala ngayong hapon. Lord, ipinapanalangin namin sila. Nawa, hibuin mo ang kanilang buhay, Panginoon, at iparamdam, ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang pananampalatayang kanilang tinanggap.
at bibigyan nila ito, Panginoon, ng importansya. Maraming salamat dahil kami po na nandito ngayon ay gagamitin mo para yung mga wala ngayon ay ma-encourage sila na maki-join next time. Ganun din po, Panginoon, ang aming host ladies, si Ma'am Rene at Sister Zer. Thank you sa kanilang buhay. Alam ko po, Panginoon, na may kagalakan sila, Panginoon, na nag-host ngayong month na ito. So, ipinapanalangin ko rin, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamilya, at higit sa lahat, ang mga ipinapanalangin nila personally, Lord. Ikaw din, Lord. Maraming salamat sa hapon ito. Thank you, Lord, for the year 2025. Thank you for your message. Maraming salamat sa Kababaihan Fellowship. At higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon dahil pinahintulutan niya ang fellowship ngayong hapon. Kami po inyong patawarin, Panginoon, sa aming kasalanan upang kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa pangalan ng Jesus, ito kami sinasabot, pinadalangin